Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simula magpuri sa Kaniya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may babantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay.
kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangakong mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Mateo 24:3 hanggang 8. Mateo 24:3 hanggang 8. Ito pong sinasabi ng salita ng Panginoon. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito sa katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa ngalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan, makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa, gayon din ng mga kaharian, magkakaroon ng tagguntog at lilindol sa maraming lugar. At lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak." Nagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo natin yung muko, tayo po yung manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan, muli po ay nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami ay magkakasama-sama upang kayo ay katagpuin, Panginoon. Bagamat digital platform lamang, Panginoon, ay tunay nga po na alam namin na kayo ang aming kakatagpuin at kikilos sa aming mga buhay sa panahon na ito ng aming pagsamba. Samahan mo po kami, Panginoon. Handa na po kaming makinig ng inyong mga salita. Handa na po kaming sumunod. Po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ngayon sa ating pagsamba. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy na kagalakan, kalakasan at kagalingan na ibinibigay niya po sa amin. Actually po ngayon po ang pang 14th day ng amin pong quarantine. At purihin ng Panginoon sa kanyang pagpapagaling at ngayon po ay magsasama-sama tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga pananalangin, salamat sa inyong pangungumusta at alam ko po na lagi po kaming kasama sa inyong panalangin. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang mga nakaraang mga araw po ay napakaraming mga balita na nagdulot ng iba't ibang pangamba sa maraming mga tao. Nandyan po yun pong digmaan muli ng Israel laban sa Palestina. And then recently lang po, nandyan naman po ang pag-alis ng US troops sa Afghanistan at ang pag-take over ng Taliban sa gobyerno ng Afghanistan. At kasalukuyan po, marami po mga mamamayan, maraming mga mananampalataya at mga tao na naapektuhan po ng kaguluhang ito sa Afghanistan. Nandyan din po ang katatapos lamang ng lindol sa Haiti kung saan napakarami po ang nasawi at maraming napinsala. And of course, nagpapatuloy yun pong pinagdadaanan po natin ngayon na COVID-19 pandemic. At dito lamang pong August 20, last Friday, ay nagkaroon po ng tala ng 17,231 na mga bagong kaso. Sa lahat po ng mga balitang ito, sa lahat po ng mga nangyayari sa ating mga kapaligiran, maraming mga tao po ang hindi mapigilang magtanong kung ang mga nangyayari nga bang ito ay senyales na ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. At maaari po, dahil kagaya ng sinabi ng ating binasa kanina, ay makikita po natin na ang mga nararanasan at nangyayari sa ating mga kapaligiran ay senyales o mga tanda na muli ng pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang tanong at napakagandang tanong ay dapat ba tayong mabalisa? Dapat ba tayong mabahala? Dapat ba tayong mawala ng pag-asa dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon? Alam niyo po, maraming mga tao ngayon ang napofocus ang kanilang atensyon sa mga pangyayaring ito, kaya po hindi na sila makapamuhay ng maayos. Nawala na yung kapayapaan, nawala na po yung kagalakan. Bakit po? Dahil po puro pangamba at pagtatanong na lamang ang nangyayari at lumalabas sa kanilang mga isipan. Pero napakagandang tanong po sa umagang ito ay, ano ba ang dapat na ginagawa natin sa mga panahong ito?
Yes, totoo. Ayon sa salita ng Panginoon, malapit na po siyang bumalik. Pero ang tanong, dapat ba tayo mabalisa? Dapat ba tayo matakot? Ano ba ang dapat na ginagawa natin sa mga panahong ito na alam natin na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesus? At bilang mga mananampalataya, tandaan po natin, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ang ating pag-asa. Ang ating pag-asa na ano man ang pinagdadaanan po natin ngayon, itong lahat ay lilipas at mapagtatagumpayan po natin. So sa tanong na ano po ba dapat ginagawa po natin, nais ko pong sagutin natin ito at tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 12 verse 35 to 48. Buksan po natin ang mga Biblia po natin sa Lucas 12:35 hanggang 48. Ang istorya pong ito ay patungkol po sa mga aliping laging handa. Of course, this story talks about yung mga anak ng Panginoon na dapat ay kung anong ginagawa nila habang hinihintay nila ang pagbabalik ng kanilang Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. At samahan niyo po ako. Tingnan po natin ang 4 na bagay na nais ipagawa ng Panginoon sa atin habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Alam niyo po, sabi po ng Luke 12:35 to 48, ang key verse po doon, ang keywords po doon is keep your lamp burning. Or sa ibang translation, keep your fire burning. Panatiliin mong nag-aalab, panatiliin mong nagliliyab ang iyong apoy. Ang iyong apoy. Sa panahon po ng pagka-quarantine po namin sa COVID-19, sa panahon na hindi po kami makalabas, sa panahon po na talagang wala kaming magawa at nakakulong lamang po kami, ay isang word po ang ipinaunawa at hinatid sa akin ng Panginoon na dapat na ginagawa ko at dapat na ginagawa ng mga anak ng Panginoon, may pandemya man o wala o sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At ang word po na ito ay ang word na magpatuloy. Magpatuloy. Isang katotohanan na nakakalungkot na sa mga pangyayari sa ating mga paligiran ay marami na po tayong mga kapatid na hindi na po nagpatuloy sa kanilang pananampalataya at sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito, ang word po natin na ibinibigay ng Panginoon ay ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang nararamdaman mo, ano man ang kalagayan mo, magpatuloy ka lamang sa Panginoon. At din po ang mensahe ng Panginoon sa Luke chapter 12 nang sinabi ng Panginoon dito yung mga dapat ginagawa ng kanyang mga anak sa mga panahon na sila ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Una po, ang sabi ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 12 ay magpatuloy sa pamumuhay ng may paghahanda. Sa mga panahong ito, isa lamang po ang tiyak. Ang tiyak ay hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Natitiyak ko na hindi natin alam at hindi natin malirip kung ano po ang pwedeng mangyari bukas. Ang katotohanan, sa mga panahong ito, hindi po natin alam ang buhay. Minsan nagugulat na lamang po tayo, nababalitaan natin, hindi lamang yung mga kakilala natin, kundi yung mga mahal natin sa buhay ay umuwi na pala sa piling ng Panginoon. Kaya ang katotohanan ay bumabalik po sa atin na hindi natin hawak ang buhay, hindi natin hawak ang bukas. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Sabi po ng Luke 12:35, ganito, maging handa kayong lagi. Sa ibang translation po, ganito po ang sinabi, ibigis ninyo ang liwanag. Ibigis ninyo. Meaning, lagi ninyong panatiliin sa inyo at lagi kayong maging handa sa anumang sitwasyon na maaari pong mangyari. Alam niyo po, dahil po sa mga pangyayaring ito sa ating mga kapaligiran, marami na po tayong mga kapatid sa Panginoon ang nagwalang bahala na at nakalimutan na ang paghahanda sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Paano po ba maging handa? Ano po bang kailangan upang tayo maging handa? Una, upang tayo po lubos na maging handa, kailangan ituon po natin ang buo nating atensyon sa isang bagay. Kailangan po ituon natin ang ating atensyon sa isang bagay. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33. Pamilyar po tayo dito. Memorize po natin ito. Of course, sa background po nito, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay,
sa inyong mga kakanin, sa inyong mga susuotin, o sa inyong mga buhay. And then, sa verse 33, ito po ang kanyang sinabi, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Dalawang bagay po ang pinapakita nito sa ating pagiging handa. Kung gusto mong maging handa, kailangan ituon mo ang iyong buong atensyon. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus dito sa Matthew chapter 6 verse 33, nung sinabi niyang, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Meaning, ituon natin ang atensyon natin saan? Hindi sa ano pa bang bagay, hindi sa mundong ito, kundi sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging handa ay pagtuon ng ating atensyon sa kaharian ng Panginoon. Ang nakakalungkot po na katotohanan, bago magkaroon ng pandemya, napaka-busy po natin. Napaka-busy natin kung saan anuman mga bagay sa buhay na ito upang marating natin ang ating mga pangarap. And then, nung nangyari ang pandemya, panandalian po tayong huminto. And then, nagpatuloy po tayo sa pagiging busy. Na nakalimutan po natin na isa sa mga mensahe ng Panginoon kung bakit patuloy niyang pinahihintulutan ang pandemyang ito ay dahil nais niyang kunin ang ating mga atensyon. Di nagkataon na nangyari ang mga pangyayaring ito sa ating kapaligiran. Nangyari ito dahil nais ng Panginoon na kunin niya ang ating mga atensyon. Dahil masyado na tayo napopokus sa iba't ibang mga bagay. Masyado nang natutuon ang ating atensyon sa mga bagay na hindi mahalaga. Pero ulitin ko po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ano ang mahalaga? Ang bigyan natin ng oras at panahon ang kaharian ng Diyos. Paano magiging handa? Ituon ng buong atensyon sa kaharian at paghahari ng Diyos. Pangalawa, ibigay ang buong debosyon. Tingnan po natin ang second part ng Matthew 6:33 na sinabi doon, hindi lamang natin bibigyang halaga ang kaharian ng Diyos, kung hindi tayo daw ay dapat mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay nangangailangan ng debosyon. Ito ay nangangailangan ng marubdob na pagsunod, paghahanda at pagtalima sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ito po ang nais ng Panginoon. Na hindi lamang ituon natin ang ating atensyon sa kanyang kaharian, kundi ang ating buong debosyon na ibigay natin sa pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Nung nagkaroon po ng Cold War sa Amerika, ang side po ni President Abraham Lincoln ay nakikipaglaban at unti-unti na po silang natatalo sa kadahilan ng kumukonti na po yung mga supplies ng kanilang mga sundalo. Kaya't nagpapadala po ng mensahe ang kanilang mga sundalo kay President Lincoln na padala mo ito, padala mo ito, padala mo ito. Kaya lang po, dahil sa sobrang dami ng kanilang mga request, ay hindi po nila alam kung ano ang unang ipapadala. Kaya sumulat po si Abraham Lincoln, nagpadala siya ng mensahe at sinabi niya ganito, ano ba talaga ang kailangan ninyo? Ano ba talaga ang prioridad ninyo ng mga kasangkapan upang kayo ay manalo? At nang sinabi po ito ng mga sundalo ni Abraham Lincoln at naipadala po ang mga kasangkapang ito ay unti-unti po nilang naipanalo ang labanan. Mga kapatid, totoong sinabi ni Stonewall Jackson na ganito, the road to glory cannot be attended with much baggage. Meaning, ang daan sa tagumpay ay hindi maaaring marating kung marami kang pasanin, kung marami kang dalahin sa buhay mo. Dalawa lamang pong hinihingi ng Panginoon sa atin upang tayo maging handa. Bigyan natin ng kahalagahan ang kanyang kaharian at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ang paghahanda po ay katulad po ng paglalagay ng botones sa isang damit. Kapag nasimulan mo ng tama ang paglalagay ng botones, hanggang dulo ito po ay magiging tama. Pero pag nailagay mo ng mali ang botones, hanggang dulo, ito po ay magiging mali. Mga kapatid, nais ng Panginoon na magpatuloy tayo sa pamumuhay ng may paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pangalawa, nais din po ng Panginoon na magpatuloy tayo sa paghihintay ng may kagalakan. Kung kayo po ay ordinaryong mga tao, na katulad ko, ayaw po nating maghintay. We hate to wait. Naiinis tayo, madali tayong mabugnot
Kapag may traffic, nais natin matutanggal kagad, dire-diretso ang ating pagbibiyahe. Kapag tayo nakapila sa counter, gusto natin makabayad kagad tayo. Bakit po? Dahil we hate to wait. Dahil na totoo, mahirap po talaga maghintay. Napakahirap maghintay. Pero ito po, ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Luke chapter 12, verse 36, ito pong sinatabi, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Alam na po, ayon sa ating pag-aaral, kung natatandaan nyo po, ang Jewish wedding, ang kasalan po sa Israel, ay hindi lamang po isang araw na selebrasyon, kung hindi po isang linggong selebrasyon. At sa kanilang pagse-celebrate, hindi agad-agad umuwi po yung kinasal doon sa kanilang tahanan. At ang nakakatuwa pa dito, hindi nila alam kung kailan darating. Magugulat na lang sila, nandun na pala at umuwi na pala yung kanilang Panginoon. At alam niyo po, napaalalahanan po ako ng kwento sa Matthew chapter 25, verse 1 to 13, the parable of the 10 virgins, kung saan may 10 mga naghahawak ng ilawan na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Ang problema, yung 5 sa kanila naghanda ng reserve ng mga langis. At yung 5, hindi nakapaghanda. At nung maghahating gabi na ay mauubos na po yun pong langis nung 5 na hindi nakapaghanda. Kaya sabi nila doon sa mga naghanda, bigyan nyo kami. Ang sabi naman ng mga naghanda, kung bibigyan namin kayo, pare-pareho tayo mauubusan at baka dumating ng ating Panginoon. Kaya kinailangan pong umalis, lumabas nung 5 na hindi naghanda ng kanilang langis. Kaya lang, habang sila ay wala, ay dumating po ang pinakahihintay nila, ang kanilang Panginoon. At ang sumalubong lamang sa kanila ay ang 5 na naghanda ng langis sa kanilang ilawan. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Matthew chapter 25, verse 11, pagkatapos dumating pa ang ibang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Dumating na ulit yung 5 dalaga na bumili ng langis upang makasama ang kanilang Panginoon. At nakiusap sila na papasukin. Pero tingnan po natin ang katugunan ng ating Panginoon. Matthew chapter 25, verse 12 and 13. Ngunit tumugon siya ang Panginoon, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Purihin ang Panginoon. Nagpapaalala po ito sa atin na nagnanais ang Panginoon at nais niya na ang kanyang mga anak ay magpatuloy sa paghihintay. Hindi lamang paghihintay, kundi paghihintay ng may kagalakan. Sa bansang Edinburgh po ay mayroon pong isang estatwa ng isang aso. Ang pangalan po ng aso na ito ay si Bobby. Naging sikat po ang asong ito sa kadahilan ng meron ang kanya pong master, ang kanyang amo, isang pulis at siya po isang police dog. At lagi po silang magkasama at lagi silang pumupunta sa mga operation hanggang isang araw po ay nagkaroon ng karamdaman ang kanyang master at namatay po ito. At bagamat namatay na ang kanyang master, ito pong si Bobby ay laging naghihintay doon sa kanilang paboritong spot kung saan lagi silang nagkikita ng kanyang master para sila'y pumasok at magtrabaho. And every day, hinihintay po niya ng may kagalakan yung kanyang master sa kanyang pagbabalik. Hanggang pumano na rin po ang asok ito. At on his honor, on his behalf, ay nagpagawa po ng isang estatwa sa lugar na iyon kung saan lagi at tapat na naghihintay ang asong ito sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, dito rin po inaasahan ng Panginoon sa atin na tayo'y maging tapat at may kagalakan sa paghihintay sa Kanya. Minsan sinasabi ni Pastor Greg Laurie ang ganito, live expecting the Lord's return at any moment, and you are ready to live and ready to die, all bases covered. Kung ikaw daw po ay nananabik at handang-handa na at naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, ngayon o bukas, tunay na handa ka na. Tunay na handa ka na. Nawa po'y masumpungan ng Panginoon na nagpapatuloy tayo sa pamumuhay ng may paghahanda, nagpapatuloy tayo sa paghihintay na may kagalakan, at pangatlo,
Nais ng Panginoon na magpatuloy tayo sa paglilingkod ng may katapatan. Sabi po ng salita ng Panginoon, Luke 12:43, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Ito pong tanong ko sa inyo, what's your job? Ano yung trabaho? Hindi ko po tinatanong kung ano yung pinagkakakitaan mo, kundi ang tanong ko po ay ganito, ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos? Ano ang nais ipagawa sa iyo ng Diyos? Dahil ang katotohanan na narito ka pa ngayon, ikaw ay buhay pa, may layunin at may purpose pa at ipinapagawa ang Diyos sa buhay mo. Ano ito? Nauunawaan mo ba ito? Nagagawa mo ba ito? Lalo na sa mga panahon ngayon? O nakakalimutan mo na ito? Mga kapatid, nais ko po ipaalala sa atin na tayo mga ambassador ng ating Panginoong Jesus. Ano po ibig sabihin ng ambassador? We represent Jesus. Kung nasaan ka man, nag-aaral ka man, nagtatrabaho ka man, nasa tahanan ka man, o saan pa mang bansa, kung ikaw ay mananampalataya, kung isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, you are an ambassador of Christ. Ikaw ay representative ng Panginoong Jesus. Sabi po ng 2 Corinthians 5:20 ay ganito, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. That's our message. That's our job. Ang ipagkasundo ang mga naligaw pabalik sa ating Panginoong Jesus. Kumusta po ang pagtupad ninyo sa layunin at gawain at paglilingkod na nais ng Panginoon? Tandaan po natin, may pandemya man o wala, we are still ambassador of Christ. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man kahirapan, hindi po nababago nito ang katotohanan na bilang mga mananampalataya, ang trabaho natin ay ihatid sa mga tao ang pag-ibig at pag-asa na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Lalo sa mga panahong ito, ng pandemya, problema, kailangan nila ang mensahe ng pag-asa na matatagpuan lamang sa pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Kaya nawa po, masumpungan ng Panginoon na nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At higit sa lahat, pang-apat, kung meron pong nais ang Panginoon na magpatuloy tayo sa paggawa, ito po ay magpatuloy tayo sa pagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Luke chapter 12 verse 35, balikan po natin, sabi doon, maging handa kayo lagi at panatiliin ninyong maliwanag ang inyong ilawan. Panatiliin ninyong maliwanag ang inyong ilawan. Why? Because we are the salt and light of this world. Tayo ang nagbibigay lasa sa mundong ito at tayo ang nagbibigay ng liwanag sa madilim ng mundong ito. Ngunit paano kung ang ilaw na meron tayo ay madilim na? Ngunit paano kung ang ilaw na meron tayo hindi na sinliwanag ng dati? Anong dapat natin gawin? Mga kapatid, kung meron man tayong dapat gawin, dapat ay lumapit at bumalik tayo sa source ng ilaw at ng liwanag. At iyan ang ating Panginoon. Kung meron man pinakamahalaga sa mundong ito, yan po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Yes, mahalaga maghanda. Yes, mahalaga maghintay. Yes, mahalaga ang maglingkod. Dahil ang lahat ng ito'y iniutos ng ating Panginoon. Pero kung ang lahat ng ito'y gagawin natin, kung wala tayong malalim na relasyon sa Kanya, bali wala po ang lahat ng ito. Dahil namatay ang ating Panginoon, hindi lang para tayo ay maglingkod. Namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ibalik ang nawasak na relasyon natin sa Kanya. At kung meron mang mas pinakamahalaga sa Kanya, ito po ang ating relasyon. Kaya dapat sa mga panahong ito, lagi at dapat palalimin pa natin ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Yes, tama pong sumunod. Yes, pagpapalain tayo ng Panginoon pag tayo naglingkod. Yan po ang prinsipyo ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga pangako. Pero higit sa lahat ng ito, ang nais ng Panginoon ay ikaw.
ang relasyon niya sa iyo. Ang muli, maipadama niya ang kanyang pag-ibig at katapatan sa buhay mo. Kaya kapatid, nawa po sa mga panahong ito, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang inyong kinakaharap at nararamdaman, huwag mong kalimutan ang iyong personal na relasyon sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At ayaw niya na malayo ka sa Kanya. At kung meron man siyang nais, ito yung lalo kang lumapit at lumapit sa Kanya. Sabi po ng Westminster Catechism ganito, what is the chief end of man? Ano ang katapusan ng tao? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang layunin ng buhay na ito, ang tuktok at ang dulo ng buhay na ito ay upang muling maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya't ingatan po at palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya. Dahil ito ang sikreto ng katagumpayan at ang buhay na ito. Mga kapatid, muli po, nais kong ipaalala ang salitang magpatuloy. Anumang hadlang, anumang mga problema, anumang mga pagsubok ang kinakaharap nyo ngayon, magpatuloy ka lamang sa Panginoon. Tapat ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. At ang nais ng Panginoon ay ang mabanggit ang mga salitang ito na matatagpuan sa Mateo 25:23. Ang pinakanais ng Panginoon ay sabihing, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita ng maraming bagay at papasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa ating paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayo'y magpatuloy lamang upang tayo'y sama-samang pumasok sa kagalakan ng ating Panginoon. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon, kapatid, at naway patuloy na maranasan mo ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito. Tayo manalangin. Aming aming Diyos sa mga kapangyarihan, nagpapasalamat po kami. Na sa kabila ng mga pinagdadaanan po namin, tapat kayo. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, laging tapat sa inyong mga pangako, Panginoon. Kaya po, muli pinangahawakan po namin ito sa mga sandaling ito, Panginoon. Lalo't higit sa mga kapatid po namin, Panginoon, ngayon na nasa banig ng karamdaman. Sa mga kapatid po namin na mayroong COVID-19, Panginoon. Lord, we declare and we claim healing upon them. Kinikilala po namin ang inyong pangalan na Jehovah Rapha, our healer, Lord. Lord, anumang karamdaman ito, kaya mo itong pagalingin. Kaya po sa inyo kami nagtitiwala at sa inyo kami lumalapit. Kaya hindi naman ang mga kapatid po namin na may mga pinagdadaan ng mga problema, mga pangangailangan. Lord, we declare Jehovah Jireh. You are our provider, Lord. Sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, ang pangako mo hindi mo kami pagkukulangin. At buot sa kayamanan mo hindi mauubos sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, ay tatanggapin namin ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya kiniklaim po namin ito. Patuloy, nadalangin ko rin po, nakatagpuin mo po ang inyong mga anak na may kanya-kanya mga problema, mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, we claim that you are our Almighty God. Alam mo ang lahat, hawak mo ang lahat, ikaw ay makapangyarihan. Kaya kayo, sa inyo kami lalapit, sa inyo kami magtitiwala, sa inyo kami aasa, Panginoon. At sa lahat ng ito, salamat po. Salamat dahil alam po namin na tinugon mo na kaming mga panalangin. At patuloy na kami ay sasamahan, gagabayan at pangungunahan. Kaya po muli, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay binabalik namin sa inyong dakilang pangalan lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na nagmamahal sa amin na nagbigay ng kanyang buhay. Amen. Amen. Panginoon, ang nais
kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangakong mo. Salita mo'y panghahawakan, sa iyo matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon.
sumpungan ka sa tagumping. Praise the Lord. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Pagkatapos po ng ating worship service, huwag po natin kalimutan na magkaroon po tayo ng online small group prayer time. Sandali lamang po ito, tayo magkumustahan kasama ating mga small group members at tayo po ay magpanalanginan. Kailangan po natin ito sa mga panahong ito. And then, as announcement lamang po, every Wednesday po, starting po ng August 25, ay magkakaroon na po tayo ng tinatawag po natin ng Family Altar. Every Wednesday, 7 p.m., ay magkakaroon po tayo ng sama-samang panalangin bilang isang pamilya, bilang isang church, upang patuloy na maranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. There is power in corporate prayer. There is power in praying as a family. Kaya samahan niyo po ang bawat isa sa atin sa pananalangin tuwing Miyerkules ng alas 7. Ito po ay via Zoom. Kaya ini-encourage ko po yung mga hindi pa po marunong gumamit ng Zoom, mag-aral po tayo kasi napakahalaga po nito. Lalo po sa mga panahong ito na kung anumang mga bagay at kabigatan ng ating pinagdadaanan sa ating buhay. Kailangan natin ang pananalangin ng sama-sama. So ulitin ko po ito po ang ating Family Altar. Tuwing Wednesday po ito, 7 p.m. via Zoom. Ito pong Zoom link po natin, isesend po natin sa mga groups at sa mga small groups po natin upang makapasok po tayo. Ulitin ko po, kung hindi pa kayo sanay sa Zoom, mag-aral na po tayo. Kailangan po natin ang panahong ito para manalangin para sa isa't isa. Kasuportahan po natin ito. Magpapatuloy po ating mga gawain, ang daily devotional guide po natin sa ating pong Facebook account. And then of course, andyan po ang pagbubulay sa pangunguna ni Pastor Chito. Every Friday naman po ito. Ang lahat po ng ito ay gamitin natin para lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pananalangin. Maraming salamat sa inyong oras at panahon. Ingatan at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ngayon po tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala, pag-iingat at paggabay ng ating Panginoon. Sumakanya ang papuri, kaluwalhatian at kapangyarihan. Noon, ngayon at magpakailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat, pagpalain at ingatan po tayo ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Jesus.